Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pamamaril ng isang security guard sa may Novaliches District Hospital. Ayon sa balita, patay ang isang lalaki matapos barilin ng security guard sa may Novaliches District Hospital. Hindi na yan isolated case sa mga siraulong mga gwardya. Lahat ng mga gwardya ay may mga paltik yan sa pag-iisip. Kapag gusto kanila barilin, babarilin kanila. Naakala mo ang buhay mo ay inutang mo sa kanila. At kung mag-aasta pa ang mga yan, akala mo milyon-milyon ang ninakaw mo sa kanila, kahit wala kang ninanakaw sa binabantayan nila. Utos kasi yan ng mga may-ari ng security agency sa kanilang mga gwardya na kapag may nakasagutan kayo, o may nakikipagtalo sa inyo ay barilin ninyo agad. Yan ang pag-iisip ng mga security agency nila. Kahit wala kang kasalanan, pagbibintangan ka na may droga ka at magnanakaw. Mahilig yan gumawa ng estorya ang mga gwardya. Mga holdupper pa mga yan at sobrang mga bastos. Diyan nga sa Philippine National Railway, sabi ba ng gwardya silang mga gwardya daw ay batas. Diyan mo makikita ang mga bobo na mga gwardya. Kahit saan ang mga gwardya ay mga bastos pa ang mga yan at pagbibintangan ka na may bomba at droga at dyan ka na nila tatakutin at peperuhan. Dyan nga sa Baclaran Church may gwardya dyan, ang pangalan ay Christopher Robredo, masyadong mayabang at lalapitin ang mga nagsisimba at pagbibintangan ka na may bomba at droga. Mantakin mo nagdadasal ka at bigla ka nalang lalapitin niya at titingnan ka ng masama at kapag nag-react ka ay sisigawan ka at babonotan ka ng baril. At dyan din sa LRT ang modus ng mga gwardya ay mananakot sa mga pasahero at sasabihin sa iyo eskandalo o pera. Kasabwat nila ang mga tiwaling mga pulis. At kapag hindi ka nagbigay ng pera, tatakutin kanila na dadalhin sa presinto. At kapag idinimanda mo ay kakampihan pa ng mga tiwaling fiskal ng Manila. Mga sobrang abusado at mga tiwali mga fiskal sa Manila. Kaya napansin mo may binaril na tiwaling fiskal dyan. Kasi agrabyado ka na nga, aagrabyaduhin pa ng mga tiwaling mga fiskal. Diyan sa Ombudsman, LRT, Supreme Court, National Library, DILG, SM Trinoma, mga arrogante mga gwardya nila. Lahat na mga tao na pumapasok sa tanggapan nila ay ginagawa nilang suspect. At pagbibintangan ka na may dalang bomba at droga. At sasabihin sa iyo ang cellphone mo ay may bomba. Modus ng mga gwardya para pagkaperahan ang mga biktima. Di ba yung construction boy binaril ng gwardya rin habang naninigarilyo? Kaya sa mga biktima ang dapat ninyong gawin ay sampahan nyo ng kasong criminal sa prosecutor's office at kapag kinampihan ng fiscal kasuhan nyo si fiscal. Kasi maraming tiwaling mga fiscal lalo na dyan sa Manila at Dasma, Cavite, mga kawatan at sobrang mga tiwali mga fiscal dyan. Ididismiss nila ang kaso kahit alam nila na criminal ang iyong idinimanda. Kasuhan ninyo ang security agency at ang hospital. May pananagutan sila sa kanilang tao. Kaya huwag kayong matatakot na biktima na kasuhan ang mga criminal na mga gwardya. At pati hospital kasuhan nyo rin ng civil damages para sila magbayad pinsala. Kapag humingi ng tawad sa inyo, huwag ninyong patatawarin, dahil may mga sayad sa ulo ang ganong mga gwardya na sila naman ang nagsisimula ng gulo kung bakit ka nagre-react. At kapag nag-react ka ay babarilan ka. Kaya huwag ninyong patatawarin kapag humingi ng tawad sa inyo. At kapag naisampa ang kaso sa korte at idinismiss ni judge, pati si judge kasuhan nyo sa Supreme Court for administrative case para matanggal. Kasi maraming mga tiwaling judge din. Kaya kayong mga biktima ng mga criminal na mga gwardya at mga pulis, huwag kayong matatakot na sampahan sila ng kaso. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.